Nahuli ang asawa at sekretarya na nagtatalik sa sarili kong opisina habang pinaplano ang pagnakaw sa aking kumpanya. Isang kasuklam-suklam na pagtataksil na bumasag sa tiwala ni Celestina Reyes. Habang si Celestina ay nagdurusa sa sakit ng panloloko, si Javier at ang kanyang kerida ay nagpapakasasa sa karangyaan ng Imperio Holdings na parang sila na ang may-ari. Tapos na ang paghahari mo, Celestina. Pirma na lang ang kailangan namin para maging pulubi ka. Ang mayabang na hamon ni Javier, ngunit hindi nila alam, hawak na ni Celestina ang lahat ng ebidensya ng kanilang economic espionage na agad nagpabagsak sa kanila sa harap ng board of directors. Winakasan na niya ang pagiging asawa. Tumayo siya bilang tunay na emperatriz upang bawiin ang bawat sentimo at dangal na kinuha nila. Sa oras na bawiin ng tunay na may-ari ang kanyang korona, may puwang pa ba para sa awa sa mga ahas na kinalingan niya? Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong kay Celestina Reyes paglabas niya ng Ninoy Aquino International Airport. Ngunit hindi niya ito ininda. Isang mainit na pananabik ang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. 5 araw siyang nawala para sa isang mahalagang business trip sa Singapore at sa bawat segundong lumipas, tila ba nangungulila ang puso niya para sa kanyang asawa, si Javier. Napangiti siya habang hawak ang isang maliit na paper bag mula sa isang mamahaling jewelry store. Isang sorpresa, isang limited edition na relos na matagal nang gusto ni Javier. Ito ang kanyang paraan ng pagsasabing, "Na-miss kita." Sa Del Mundo Residence po sa Forbes Park, Manong, magiliw niyang sabi sa driver na naghihintay sa kanya. Habang binabaybay ng sasakyan ang pamilyar na daan ng Makati, hindi mapigilan ni Celestina na isipin ang magiging reaksyon ni Javier. Marahil ay natutulog na ito. Dahan-dahan siyang papasok sa kanilang silid, gigisingin ito ng isang magaan na halik, at ibibigay ang kanyang regalo. Ang mga simpleng sandaling iyon ang bumubuo ng kanyang mundo, ang pundasyon ng kanyang kaligayahan. Si Celestina ang kinikilalang reyna ng Imperio Holdings sa umaga. Ngunit sa gabi, isa lamang siyang asawang sabik na umuwi sa yakap ng kanyang hari. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng kanilang mansyon, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Kadalasan, kahit hating gabi, ang mga ilaw sa hardin ay nakabukas ng maliwanag. Ngayon, tila ba may lambong ng dilim ang buong paligid. Ipinagkibit balikat na lamang niya ito. Marahil ay nagtitipid lang sa kuryente ang mga kasambahay. Gamit ang sariling susi, dahan-dahan niyang binuksan ang malaking pinto na gawa sa nara. Pumasok siya sa loob, inaasahan ang pag-ungol ng kanilang aso, si Apollo. Ngunit katahimikan lamang ang kanyang narinig. Hinubad niya ang kanyang stiletto heels para hindi makagawa ng ingay at naglakad sa makintab na sahig na gawa sa marmol. "Javier?" Mahina niyang tawag. Walang sagot. Iniwan niya ang kanyang bagahe sa paanan ng engrandeng hagdanan at nagsimulang umakyat. Bawat hakbang ay tila pinipigilan niya ang kanyang paghinga. Ayaw masira ang katahimikan. Isang ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Ang sorpresa ay magiging perpekto. Nang marating niya ang pasilyo patungo sa kanilang master's bedroom, isang mahinang tunog ang kanyang narinig. Hindi ito boses. Isa itong tunog na pamilyar, ngunit hindi dapat naririnig sa oras na iyon, sa lugar na iyon. Isang mahinang halinghing. Kumunot ang noo ni Celestina. Baka nananaginip lang si Javier. Ngunit habang papalapit siya sa pinto ng kanilang silid, na bahagyang nakaawang, ang tunog ay lumilinaw. Hindi ito isang panaginip. At hindi lang iisang tao ang gumagawa ng tunog na yon. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Celestina. Ang init ng pananabik ay napalitan ng nagyayelong takot. Tila ba may isang kamay na humigpit sa kanyang dibdib, pinipigilan siyang huminga. Dahan-dahan, halos hindi gumagalaw, itinulak niya ng bahagya ang pinto. At doon, gumuho ang kanyang mundo. Sa ilalim ng malabong ilaw mula sa lampshade, sa kama na pinagsaluhan nila ng libu-libong pangarap, nakita niya ang kanyang asawa. Si Javier. Ngunit hindi ito nag-iisa.
Mayroon itong kasamang isang babae, isang babaeng kilalang kilala niya. Ang buhok nito na nakakalat sa unan, ang balat nitong maputi na tila kumikinang sa dilim. Si Katrina Santos, ang kanyang personal secretary, nabitawan ni Celestina ang paper bag na kanyang hawak. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na kalabog. Ang mamahaling relos sa loob ay nabasag, kasabay ng kanyang puso na nagkalamaat sa 1,000 piraso. Sa tunog na yon, napabalikwas ang 2 taong nasa kama. Gulat, takot, pagkalito. Iyon ang mga emosyong unang sumilay sa kanilang mga mukha. Mabilis na hinila ni Katrina ang kumot upang takpan ang kanyang kahubdan, habang si Javier ay napamura at napaupo, ang mga matay ng lalaki habang nakatingin sa asawang nakatayo sa may pinto. Si Celestina ay nanatiling hindi gumagalaw, tila isang estatwang yelo nakatitig sa eksenang sumisira sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. Isang nakabibiinging tambol sa gitna ng nakakamatay na katahimikan. Celestina! Nabasag ang katahimikan sa nanginginig na boses ni Javier. Anong ginagawa mo rito? Aakala ko ba bukas ka pa ng umaga darating? Ang tanong na yon, ang hangal at walang kwentang tanong na yon, iyon ang bumasag sa yelo na bumabalot kay Celestina. Isang mabagal at mapanganib na apoy ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang talampakan, kumakalat sa kanyang mga ugat, hanggang sa mag-alab ito sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa taksil niyang asawa patungo sa basag na regalo sa sahig at pabalik. Isang tawang walang saya, isang tawang puno ng pait at sakit ang kumawala sa kanyang mga labi. Dapat pala hindi na lang ako nagmadaling umuwi, sabi niya. Ang bawat salita ay tila patalim na tumatagos sa hangin. Dapat pala hinayaan ko na lang kayong magpakasaya sa pamamahay ko, sa kama ko. Tumayo si Javier, walang pakialam sa kanyang kahubdan at sinubukang lumapit. Celestina, mag-usap tayo. Mali ang iniisip mo. Let me explain. Explain? Umalingaw-ngaw ang boses ni Celestina sa buong silid. Mas malakas, mas matigas. Ipaliwanag mo kung bakit ang sekretarya ko ang kahalikan mo sa kama natin. Ipaliwanag mo kung bakit amoy pabango niya ang buong silid. Javier, huwag mo akong gawing tanga. Ang tingin niya ay bumaling kay Katrina na ngayon ay nanginginig sa takot sa isang sulok ng kama. At ikaw, sigaw ni Celestina. Tinuring kitang kaibigan. Pinagkatiwalaan kita. Ganito ang isusukli mo sa akin, ahas ka. Mangkukulam. Sa galit na hindi na niya makontrol, dinampot ni Celestina ang isang mamahaling florera mula sa bedside table at walang pag-aalinlangang ibinato ito sa pader. Malapit sa kinauupuan ni Katrina, nagkalat ang mga piraso ng porselana sa sahig. Napasigaw si Katrina sa takot. Dito na nawala ang pagtitimpi ni Javier. Mabilis siyang kumilos at hinawakan ng mahigpit ang mga braso ni Celestina. Tumigil ka na, Celestina. Nasisiraan ka na ba ng bait? Bitiwan mo ako. Pilit na nagpupumigla si Celestina. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit. Huwag na huwag mo akong hahawakan ng marumi mong mga kamay. Hayop ka. Ang salitang hayop, ang tila nagpanting sa tenga ni Javier. Ang pagkataranta sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang madilim at nakakatakot na galit. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak ay lalo pang humigpit at sa isang marahas na galaw, itinulak niya si Celestina palayo. Nawalan ng balanse si Celestina. Tumama ang kanyang likod sa gilid ng isang cabinet bago siya bumagsak ng malakas sa sahig. Isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang katawan. Ngunit mas masakit ang nakita niya sa mga mata ni Javier. Hindi pagsisisi, kundi pagkasuklam. Ikaw ang may kasalanan nito, sabi ni Javier,
Ang boses ay malamig at walang emosyon. Palagi kang abala sa trabaho mo. Palagi mong iniisip ang Imperio Holdings. Naramdaman mo ba kung kailan ako nangailangan ng asawa? Hindi, dahil mas mahal mo ang kumpanya kaysa sa akin. Sinubukan ni Celestina na tumayo. Nanginginig ang mga binti. Ang mga matay nag-aapoy pa rin sa kabila ng sakit. Kasinungalingan. Hirap niyang sabi. Lumapit si Javier. Ang anino nito ay tila isang dambuhalang bumabalot sa kanya. Para siyang ibang tao. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinakasalan niya ay biglang naglaho. Ang kaharap niya ngayon ay isang halimaw. Umalis ka na dito, Celestina, sabi ni Javier. Bago pa may masama akong magawa sa'yo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Celestina. Tumingala siya. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Hinding-hindi ako aalis sa pamamahay ko, mariin niyang sabi. At sisiguraduhin kong pagsisisihan ninyong dalawa ang gabing ito. Ang kanyang katapangan ang naging huling mitya. Sa isang iglap, itinaas ni Javier ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Celestina. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napatihaya si Celestina, ang ulo niya ay tumama sa matigas na sahig. Nagdilim ang kanyang paningin. Ang sakit ay napakabigat, napakabilis. Ang huli niyang nakita ay ang takot sa mukha ni Katrina at ang walang awang mukha ni Javier na nakatayo sa ibabaw niya. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanyang kamalayan, isang huling pag-iisip ang malinaw na nabuo sa kanyang isipan. Isang pangakong isinumpa niya sa kanyang sarili. Hindi pa ito tapos, Javier. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. At pagkatapos, lahat ay naging itim. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Celestina ay ang amoy. Amoy ng antiseptiko at gamot. Malamig, malinis, at walang anumang bahid ng pamilyar na pabango na sumira sa kanyang mundo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang nakakasilaw na puting kisame ang sumalubong sa kanya. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit isang matinding sakit ang kumalat mula sa kanyang likod, sa kanyang braso, at isang pumipintig na kirot sa kanyang pisngi. Napapikit siya muli. Ang mga alaala ng nakaraang gabi ay bumalik na parang isang marahas na alon. Ang basag na relos, ang mukha ni Katrina, ang pagkakanulo sa mga mata ni Javier, ang bigat ng kanyang palad sa mukha niya. Isang pinto ang dahan-dahang bumukas. Isang doktor na may mabait na mukha, nasa mga edad 50, ang lumapit sa kanya. Good morning, Mrs. Del Mundo. I'm Dr. Alcaraz. Mabuti't gising ka na, sabi nito habang sinusuri ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Nagtamo ka ng ilang pasa at isang minor concussion mula sa pagkakabagsak mo. We ran some tests and thankfully, walang internal bleeding. Kailangan mo lang manatili rito ng ilang araw para sa observation. Tumangulang si Celestina. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, pero ang isip niya ay kasing linaw ng kristal. Walang luha, walang hikbi. Ang matinding sakit ng pagkakanulo ay tila nagmetamorphose sa loob ng ilang oras na wala siyang malay. Ito ngayon ay isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib. Isang determinasyon na gawa sa purong galit. Mrs. Del Mundo, may gusto ka bang kainin o may kailangan ka? Tanong muli ng doktor. Tumingin si Celestina ng diretso sa mga mata ng doktor. Ang kanyang boses ay bahagyang paos ngunit matatag. Ang telepono ko. Nasaan ang telepono ko? Iyon ang unang hiling niya. Hindi tubig, hindi pagkain, hindi tawag sa pamilya, kundi ang kanyang armas. Makalipas ang ilang sandali, iniabot sa kanya ng isang nurse ang kanyang telepono. Ang screen ay basag sa isang sulok. Marahil ay mula sa kanyang pagkakabagsak. Ngunit gumagana pa ito. Hindi niya pinansin ang napakaraming missed calls at text messages mula kay Javier. Isa lang ang numero na hinanap niya sa kanyang contacts.
Isang pangalan na kumakatawan sa katapatan at sa kapangyarihan ng kanyang ama. Nagring ito ng 2 beses bago sinagot. Hello? Isang pamilyar at may edad ng boses ang sumagot. Attorney De Silva, sabi ni Celestina. Ang bawat salita ay binibigkas ng may bigat. Si Celestina po ito. Narinig niya ang pag-aalala sa kabilang linya. Ija, Celestina, kanina pa kami tumatawag sa'yo. Nag-aalala ang lahat. Nasaan ka? Maayos ka lang ba? Nasa St. Luke's Medical Center po ako, room 712. Diretsong sagot niya. Kailangan ko po kayo. Ngayon na. Walang tanong na sinabi ng matandang abogado. Papunta na ako. Habang naghihintay, ipinikit ni Celestina ang kanyang mga mata. At sa dilim ng kanyang isipan, isang alaala ang malinaw na lumitaw. Isang hapon, isang linggo, bago ang kasal nila ni Javier. Nasa library sila ng kanyang ama, ang yumaong si Don Ricardo Reyes. Anak, ang kasal ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, sabi ng kanyang ama, habang may pinipirmahan silang mga dokumento. Isa rin itong kontrata, isang partnership. Mahal mo si Javier at nakikita kong mahal ka rin niya. Ngunit ang pag-ibig, minsan, ay nagiging bulag. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Papa? Tanong ng mas bata at mas inosenteng Celestina. Itinuro ng kanyang ama ang isang partikular na sugnay sa kanilang prenuptial agreement at sa kasulatan ng paglilipat ng ilang shares ng Imperio Holdings. Ito ang morality clause. Nakasaad dito na kung sino man sa inyong dalawa ang mapatunayang gumawa ng immoral na gawain, tulad ng pangangalunya na magdudulot ng kahihiyan sa pangalan ng pamilya at ng kumpanya, automatiko niyang isusuko ang lahat ng kanyang karapatan sa yaman at shares na nag-uugnay sa pamilya Reyes. Ito ang aking proteksyon para sa'yo. Natawa siya noon. Papa, napakapraning niyo naman. Hinding-hindi gagawin ni Javier yan. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang ama. Sana nga, anak. Sana nga. Ngayon, sa loob ng sterile na silid ng ospital, ang mga salitang yon ay bumabalik na parang isang propesiya. Ang katangahan niya, ang kanyang pagiging bulag. Ngunit ang regalong yon mula sa kanyang ama, isang regalong minsan niyang binaliwala, ang siyang magiging espada niya ngayon. Dumating si Attorney De Silva, ang mukha ay puno ng pag-aalala nang makita ang mga pasa sa mukha ni Celestina. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inunahan na siya ni Celestina. Attorney, walang oras para sa awa. Kailangan ko ng plano. Sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Sa sumunod na 5 araw, ang suite sa ospital ay naging kanilang war room. Ang mga bulaklak at get well soon cards ay nanatiling hindi binubuksan sa isang sulok. Ang kanilang mesa ay napuno ng mga legal na dokumento, financial statements, at mga printout ng corporate bylaws. Si Celestina, kahit na nananakit ang katawan, ay walang tigil. Pinag-aralan niya ang bawat detalye, bawat butas, bawat kahinaan, bawat hakbang ng kanyang paghihiganti ay maingat na kinalkula. Sa 3 araw, tumawag si Javier. Sinagot ito ni Celestina, inilagay sa loudspeaker. Love. Celestina, thank God sinagot mo na. Kumusta ka na? Sobrang nag-aalala ko sa'yo. Patawarin mo na ako sa nangyari. Lasing lang ako, hindi ko sinasadya. Pinutol ni Celestina ang kanyang mga salita. May kailangan ka, Javier? Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon, na para bang isang business associate ang kausap niya. Natahimik si Javier sa kabilang linya. Gusto lang kitang kumustahin. Gusto kitang dalawin. Huwag na. Magpagaling ka na lang din. Sagot ni Celestina bago niya pinatay ang tawag. Hindi na muling tumawag si Javier. Marahil ay naramdaman na nito ang pagbabago. Marahil ay natakot na ito. Sa pagtatapos ng 5 araw, ang lahat ay handa na.
Ang mga ebidensya mula sa security cameras ng kanilang bahay ay nakuha na. Ang mga motion ay naihanda na. Ang mga tawag sa mga miyembro ng board na tapat pa rin sa kanyang ama ay nagawa na. Tiningnan ni Attorney De Silva si Celestina na ngayon ay nakatayo at nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang abalang syudad ng Makati sa ibaba. Ang mga pasa niya ay nagsisimula ng maghilom, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang tigas na hindi pa nakikita ng matandang abogado do dati. Sigurado ka ba rito, Hija? Mahinang tanong ng abogado. Kapag sinimulan natin ito, walang atrasan. This will be a war. Hindi lumingon si Celestina. Ang refleksyon niya sa salamin ng bintana ay nagpakita ng isang babaeng hindi na niya halos makilala. Isang reynang handa nang bawiin ang kanyang trono kahit na anong kapalit. Mas sigurado pa ako kaysa sa paghinga ko, sagot niya. Ang boses ay isang malamig na bulong na naglalaman ng pangako ng isang paparating na bagyo. Ang hangin sa loob ng boardroom ng Imperio Holdings ay mabigat sa amoy ng kapangyarihan, mamahaling katad, at bagong timplang kape. Para kay Javier Del Mundo, ito ang kanyang kaharian. Mula sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, pinagmasdan niya ang mga miyembro ng lupon, ang mga pinakamakakapangyarihang tao sa mundo ng korporasyon, lahat ay nakikinig sa bawat salita niya. As you can see from the third quarter projections, our net income has surpassed expectations by 12%. Mayabang niyang sabi, habang itinuturo ang isang graph sa malaking screen. Ang ating agresibong estratehiya sa merkado ay nagbubunga na. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. 5 araw. 5 araw ng impyerno at pagkabalisa. Pero ngayon, narito siya, buo at nasa kontrol. Ang insidente kay Celestina ay isang gulo, isang malaking pagkakamali, pero isang bagay na kaya niyang ayusin. Sa isip niya, si Celestina ay nasa ospital pa rin, nagmumukmok, mahina, at sugatan. Isang reynang walang korona. Kapag lumabas ito, kakausapin niya. Hihingi ng tawad, bibigyan ng mamahaling regalo, at lahat ay babalik sa dati. Siya pa rin ang hari. Sa isang sulok ng kanyang paningin, nahagip niya ang refleksyon ni Katrina Santos sa makintab na mesa. Nakaupo ito ng tuwid, professional, abala sa pagkuha ng minutes ng meeting. Ngunit sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata sa refleksyon at isang lihim at mabilis ng ngiti ang kanilang pinagsaluhan. Isang kumpirmasyon ng kanilang tagumpay. Bigla, isang malakas at mabigat na tunog ang bumasag sa maayos na daloy ng pagpupulong. Ang 2 malalaking pinto ng boardroom ay bumukas ng walang babala. Lahat ng ulo ay lumingon. Ang pag-uusap ay biglang natigil. Unang pumasok si Attorney De Silva, ang matandang abogado ng pamilya Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso na parang isang hukom. At sa likod niya, humakbang papasok ang isang figura na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Javier. Si Celestina. Ngunit hindi ito ang Celestina na inaasahan niya. Hindi ito ang babaeng umiiyak at sugatan na iniwan niya sa sahig ng kanilang silid. Ang babaeng nakatayo ngayon sa may pinto ay ibang-iba. Nakasuot ito ng isang puting-puting power suit na tila baluti. Ang buhok ay nakatali sa isang perpektong bun at ang kanyang mukha ay may make-up na nagkukubli sa anumang bakas ng pasa. Ngunit nagbibigay diin sa matalim at nagyayelong tingin ng kanyang mga mata. Walang bakas ng luha, walang bakas ng kahinaan. Ang tanging naroon ay isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Celestina? Nabulol si Javier na patayo mula sa kanyang upuan. Ang kumpiyansa niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Ngunit hindi siya pinansin ni Celestina. Hindi man lang nito sinulyapan ang kanyang gulat na mukha. Ang mga mata nito ay diretso ang tingin na para bang si Javier ay isang kasangkapan lamang sa silid na hindi karapat-dapat pansinin. Naglakad siya papasok. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa marmol. Bawat hakbang ay may bigat at awtoridad.
Dumiretso siya sa bakanting upuan sa pinakadulo ng mesa. Ang upuan ng chairman. Ang upuan na minana niya sa kanyang ama. Ang upuan na bihira niyang gamitin dahil sa tiwala niya kay Javier. Lahat ng miyembro ng lupon ay naguguluhang nagkatinginan. Naramdaman ni Javier ang panlalamig ng kanyang pawis sa kanyang likod. Tumingin siya kay Katrina at nakita niya ang parehong pagkalito at takot sa mukha nito. Umupo si Celestina, inilagay ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa at nagsalita. Ang kanyang boses ay kalmado, malinaw at walang anumang emosyon. "Good morning, members of the board. Pasensya na sa abala." Tumingin siya sa bawat isa sa kanila, ngunit hindi pa rin kay Javier. "Narito ako, hindi bilang asawa ng ating CEO. Narito ako bilang tagapagtatag ng kumpanyang ito at bilang may-ari ng mayoryang bahagi ng Imperio Holdings." Isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni Javier. "Celestina, anong ibig sabihin nito? Kung may problema man tayo, dapat ay sa bahay natin ito pag-usapan, hindi dito." Sa wakas, ibinaling ni Celestina ang kanyang tingin kay Javier. At sa isang iglap, ninais ni Javier na sana ay hindi na lang ito lumingon. Ang mga mata nito ay puno ng pagkasuklam, isang malamig na apoy na tila kayang sunugin ang kanyang kaluluwa. "Wala na tayong bahay, Javier," sabi niya. Ang bawat salita ay mabigat. At ang problema ay hindi na personal, corporate na ito. Humarap siyang muli sa lupon. Ayon sa kasunduang pinirmahan nating lahat, particular na sa mga probisyon na itinakda ng aking ama, merong isang morality clause na nagpoprotekta sa integridad at pangalan ng Imperio Holdings. Si Attorney De Silva ay humakbang pasulong, naglabas ng isang tablet at inilagay ito sa gitna ng mesa. Nang gabing bumalik si Mrs. Del Mundo mula sa Singapore, nadatnan niya ang kanyang asawa, ang ating CEO, na kasama ang kanyang sekretarya na si Miss Katrina Santos sa kanilang matrimonial bed. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ang mukha ni Javier ay namutla. Si Katrina ay tila gustong lamunin ng sahig. Ito ay isang malinaw na paglabag hindi lamang sa kanilang kasunduan sa kasal, kundi pati na rin sa morality clause ng kumpanya. Patuloy ng abogado. Islininay din niya ang kanyang daliri sa screen at ipinakita ang mga larawan. Malinaw na mga still frames mula sa security camera footage, si Katrina na pumapasok sa kanilang bahay, ang oras, at isang malabong ngunit hindi maikakailang larawan mula sa nakaawang na pinto ng silid. Ang ebidensya ay solid, nakakahiya, at hindi mapapasubalian. Ang pag-asa ni Javier ay gumuho. Ang kanyang pagkapanalo ay naging isang bangungot. Ang kanyang kaharian ay biglang naging kanyang execution ground. Nakikita niya ang pagbabago sa mga mukha ng mga miyembro ng lupon, mula sa pagkalito, patungo sa pagkagulat at ngayon, sa malinaw na pagkadismaya at pagkamuhi. Ang mga taong iginagalang siya kanina ay nakatingin na ngayon sa kanya na para bang siya ay isang basura. Tumingin si Celestina ng diretso sa mga mata ni Javier, ang reyna na handa ng ibigay ang kanyang huling hatol. Bilang may-ari ng mayoryang COFAN at alinsunod sa kasunduan, deklara niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. "Ipinapatawag ko ang isang boto para sa agarang pagpapatalsik kay Javier Del Mundo bilang CEO ng Imperio Holdings." Ang upuan ng chairman ay malamig sa kanyang likod. Ito ang unang napansin ni Celestina nang opisyal niyang angkinin ang pwesto, kinabukasan matapos ang pagpapatalsik kay Javier. Ang silid ay pareho pa rin. Ang amoy ng lumang libro at pinakintab na kahoy, ang malawak na tanawin ng Makati skyline mula sa floor-to-ceiling na bintana, ang malaking larawan ng kanyang ama na nakasabit sa pader na tila nagmamasid. Ngunit ang pakiramdam ay iba. Noon, ang silid na ito ay simbolo ng pangarap at inspirasyon. Ngayon, ito'y isang trono na nabawi
sa pamamagitan ng dugo at luha. Isang gintong hawla. Naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang mga balikat. Ang bawat desisyon, ang bawat pirma, ang bawat pag-uusap ay may kasamang panibagong bigat. Ang tagumpay sa boardroom ay hindi katapusan ng digmaan. Ito'y simula pa lamang ng isang masalimuot at mas maruming laban. At hindi siya nagkamali. Kinabukasan, nagsimula ang kampanya. Ang mga sikat na online gossip sites at business tabloids ay naglabas ng mga headline na tila kutsilyong tumutusok sa kanyang reputasyon. Imperio Holdings Heres, inakusa ng power tripping laban sa asawa. Javier Del Mundo, biktima ng isang selosang asawa? Is Celestina Reyes emotionally unstable to lead a multi-billion peso empire? Pinatay ni Celestina ang kanyang tablet. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Nakita niya ang nag-aalalang tingin ng kanyang bagong executive assistant, isang batang babae na nagngangalang Ana. Ma'am, huwag niyo na lang po pansinin ang mga yan. Basura lang po ang mga yan, mahinang sabi ni Ana. Isang bahagyang ngamong ngiti lamang ang isinukli ni Celestina. I know, Ana. Ang basura, tinatapon. Hindi binibigyan ng pansin. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang bawat tusok. Alam niyang gawa ito ni Javier. Ito ang kanyang ganti, ang sirain ang tiwala ng publiko at ng mga namumuhuhunan sa kanya. Ang ipinta siya bilang isang babaeng hindi makatwiran at pinaiiral lamang ang puso. Sa halip na isip, ang lason ay mabilis na kumalat. Sa sumunod na board meeting, naramdaman niya ito. Madam Chairwoman, simula ni Mr. Velasco, isa sa mga pinakamatagal na miyembro ng Lupon at kilalang kaalyado ni Javier. Ang kanyang tono ay magalang, ngunit ang kanyang mga tanong ay may lason. While we respect the board's decision, some of us are concerned about the sudden and drastic changes in leadership. Hindi kaya ito masyadong mabilis? Hindi kaya ito makaapekto sa kumpiyansa ng ating mga stockholders? Tumingin si Celestina sa mga mukha sa paligid ng mesa. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa ilan sa kanila. Ang laso ni Javier ay gumagana. Huminga siya ng malalim. Hindi siya pwedeng magpakita ng galit o kahinaan. Mr. Velasco, I appreciate your concern. Mahinahon niyang sagot. But let me be clear. Ang pagbabagong ito ay hindi drastic. Ito ay kinakailangan. Ang liderato ni Mr. Del Mundo ay naglagay sa kumpanya sa isang compromising sitwasyon. Ang aking tungkulin ay protektahan ang Imperio Holdings mula sa anumang banta, internal man o external. Ang tanong ay hindi kung mabilis ang pagbabago, kundi kung bakit ito hindi nagawa ng mas maaga. Ang kanyang diretsong sagot ay nagpatahimik kay Mr. Velasco, ngunit alam ni Celestina na hindi ito sapat. Kailangan niyang palakasin ang kanyang base. Kinagabihan, isa-isa niyang tinawagan at kinausap ng pribado ang mga taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Isa na rito si Mr. Guidotti, isang matabang Italiano-Pilipino na naging kanang kamay ni Don Ricardo sa loob ng 3 dekada. Tito Antonio, kailangan ko ang suporta ninyo, sabi niya, habang nakaupo sila sa isang tahimik na restaurant. Ngumiti si Mr. Guidotti, isang nangiting puno ng pag-unawa. Celestina Hidia, nakikita ko ang iyong ama sa iyo ngayon. Ang tapang, ang determinasyon. Huwag kang mag-alala. Marami pa ring naniniwala sa isang Reyes. Ipakita mo sa kanila na hindi ka lang anak ng iyong ama. Ikaw ang bagong haligi ng imperyo. Ang mga salitang yon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit alam niyang hindi lahat ay magiging kasing tapat ni Mr. Guidotti. Kinabukasan, sa pasilyo patungo sa kanyang opisina, nagkasalubong sila. Si Javier, nakatayo, nakasandal sa pader na para bang hinihintay talaga siya. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel.
at may isang mapang-asar na ngiti sa kanyang mga labi. "Celestina, my love," sabi niya. Ang boses ay puno ng sarkasmo. "Bagay sa'yo ang pwesto ko. You look powerful and tired." Hindi huminto si Celestina sa paglalakad. "Wala ka ng karapatang tawagin akong my love, at mas lalong wala ka ng karapatang tumambay sa palapag na ito." Malamig niyang sagot, hindi siya tinitingnan. Mabilis na humarang si Javier sa kanyang daraanan. "Bakit? Natatakot ka ba sa akin? You can take my position, Celestina, but you can't erase me. May shares pa rin ako, may mga kaibigan pa rin ako sa loob, at alam nating dalawa na hindi mo kayang patakbuhin ang kumpanyang ito ng mag-isa." Sa wakas, tiningnan siya ni Celestina, diretso sa mga mata. "Panoorin mo ako." Iyon lang ang sinabi niya. Bago niya ito nilagpasan, iniwan itong nakatayo at nagngingit-ngit sa galit. Ngunit ang mga salita ni Javier ay tumatak sa kanyang isipan. "May mga kaibigan pa rin ako sa loob." Isang babala. Ang babalang iyon ay nagkatotoo sa pagpupulong sa katapusan ng linggo. Ipinanukala ni Celestina ang isang mahalagang bagay. Ang pag-audit sa lahat ng mga subsidiary ng kumpanya, isang hakbang upang linisin ang anumang posibleng katiwalian na iniwan ni Javier. Ito ay isang pagsubok sa katapatan ng lupon. "All those in favor of the external audit," sabi niya, ang kanyang puso ay bahagyang kumakabog. Isa-isang nagtaas ng kamay ang kanyang mga kaalyado. Si Mr. Guidotti, si Mrs. Tan, ang dalawang kinatawan mula sa isang investment firm. 4. Pagkatapos, ang mga kampi kay Javier. "Nay," sabi ni Mr. Velasco. "Nay," sabi ng isa pa. 2. Ang boto ay nasa 4-2. Kailangan niya ng isa pa para sa mayorya. Ang natitira ay si Mr. Ocampo, isang tahimik at may edad ng miyembro na palaging sumusunod sa kung ano ang makakabuti sa kumpanya. Palagi siyang itinuring ni Celestina bilang isang tapat na taga-suporta ng kanilang pamilya. Isang sigurado ng boto. Tumingin si Celestina kay Mr. Ocampo, isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang handa na niyang ibigay. Huminga ng malalim si Mr. Ocampo, umiwas ng tingin kay Celestina, at nagsalita sa isang halos pabulong na boses. "I vote ne." Ang salitang yon ay tumama kay Celestina na parang isang malakas na sampal. Mas malakas pa sa sampal ni Javier. Nanlamig ang buong katawan niya. 4 na boto laban sa 3. Ang kanyang unang mahalagang panukala ay natalo. Tumingin siya sa paligid ng mesa. Nakita niya ang nangiting tagumpay sa mukha ni Mr. Velasco. Ngunit ang pinakamasakit ay ang tingin ni Mr. Ocampo. Isang tingin ng pagkakasala at takot. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Celestina ang tunay na lalim ng digmaang kanyang pinasok. Ang kalaban ay hindi lang si Javier. Ang kalaban ay ang mga anino sa loob mismo ng kanyang kaharian. Ang mga taksil ay nasa lahat ng dako. Ang pagkatalo sa boardroom ay nag-iwan ng mapait na lasa sa bibig ni Celestina. Ngunit higit pa sa pait, nagtanim ito ng isang mapanganib na binhi sa kanyang isipan. Isang binhi ng hinala na mas malalim pa kaysa sa personal na pagkakanulo. Gabi na, ngunit ang mga ilaw sa opisina ng chairman ay nananatiling nakabukas. Ang buong palapag ay tahimik. Tanging ang mahinang tunog ng aircon at ang kaluskos ng mga papel na binubuklat ni Celestina ang maririnig. Sa ibabaw ng malawak na mesa ng kanyang ama, nakakalat ang mga financial reports ng nakaraang 3 taon. Mga dokumentong minsan niyang pinipirmahan nang hindi gaanong tinitingnan. Mga numerong ipinagkakatiwala niya ng buong buo sa lalaking kanyang pinakasalan. Bawat numero ngayon ay tila isang kasinungalingan. Bawat transaksyon ay isang posibleng pagnanakaw. Ang pagtanggi ni Mr. Ocampo na suportahan ang audit. Hindi iyon simpleng pagpanig kay Javier. May takot sa mga mata ng matanda. Takot na may mabubunyag. Alam ni Celestina na hindi niya maaaring gamitin
ang internal auditors ng kumpanya. Marami sa kanila ay tapat pa rin kay Javier. Kailangan niya ng mga matang walang kinikilingan, mga taong hindi kayang bilhin o takutin. Kinabukasan, sa isang maliit at pribadong silid, sa isang lumang hotel, sa Maynila, malayo sa mga matang mapanuri ng Makati, nakipagkita siya sa isang maliit na grupo. Ito ang Veritas Auditing Firm, isang boutique firm na kilala sa kanilang diskresyon at husay. Isang firm na minsan nang ginamit ng kanyang ama para sa mga sensitibong pagsusuri. Mrs. Del Mundo bati ni Ginoong David, ang batang-batang lead auditor na may matalas na mga mata. Ipinagkakatiwala po namin ang aming serbisyo. Ang kailangan ko ay katotohanan, Mr. David, diretsong sabi ni Celestina, habang inilalatag ang ilang sample ng mga dokumento. Suspetsa ko, ang Imperio Holdings ay ninanakawan sa loob ng maraming taon. Kailangan kong malaman kung paano, sino, at magkano. Sa sumunod na linggo, nagtrabaho ang Veritas sa dilim, habang si Celestina ay abala sa araw-araw na pamamalakad ng kumpanya. Sa gabi, ang koponan ni Mr. David ay masusing sinusuri ang libu-libong mga transaksyon, naghahanap ng mga butas, ng mga hindi pagtutugma. Isang gabi, nakatanggap si Celestina ng isang tawag. "Ma'am, may nakita na po kami." Muli silang nagkita sa parehong hotel. Sa pagkakataong ito, ang mukha ni Mr. David ay mas seryoso. Nagbukas siya ng isang laptop at itinuro ang isang particular na linya sa isang spreadsheet. "Ito po," sabi niya, "quarterly payment sa isang supplier na nagngangalang Visayas Prime Movers. Malalaking halaga, ma'am. Millions of pesos per quarter. Nakalagay dito, para sa logistics and shipping services." Kumunot ang noo ni Celestina. Pamilyar sa kanya ang halos lahat ng malalaking kasosyo ng imperyo, ngunit hindi niya kailanman narinig ang pangalan ng kumpanyang iyon. "Pero heto po ang problema," patuloy ni Mr. David. "Sinuri namin ang kanilang mga business permits, ang kanilang SEC registration. Ang Visayas Prime Movers ay isang paper company. May rehistro, pero walang opisina, walang mga truck, walang empleyado. Isa itong multo." Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Celestina. Milyon-milyong piso ang ibinabayad sa isang kumpanyang hindi umiiral. Saan napupunta ang pera? Nanginginig niyang tanong. Inilipat ni Mr. David ang screen. Isang komplikadong diagram ng mga linya at kahon ang lumitaw. Mula sa account ng Visayas Prime Movers, ang pera ay inililipat sa isa pang kumpanya, isang investment house na nakarehistro sa Hong Kong. At mula doon, huminto siya at itinuro ang huling kahon sa diagram. Napupunta ito sa isang offshore bank account sa Cayman Islands. Nakatitig si Celestina sa pangalan ng account. Hindi ito nakapangalan kay Javier. Nakapangalan ito sa isang shell corporation na may walang kabuluhang pangalan. Mundo Holdings, Inc. Mundo. Apelyido ni Javier. Isang malinaw na pang-iinsulto sa kanyang talino. Hinawakan ni Celestina ang gilid ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng pagkakahawak. Ang galit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa noong gabing nahuli niya si Javier. Iba ito. Ang unang sakit ay sakit ng pusong sinugatan. Ito ay sakit ng isang legasiyang dinungisan. Hindi lang siya taksil sa pag-ibig. Bulong niya sa sarili. Ang mga salita ay puno ng lason. Taksil din siya sa tiwala ng aking ama. Ang bawat proyektong inaprubahan niya, bawat kontratang pinirmahan niya, bawat pisong pinaghirapan ng libu-libong empleyado ng imperyo, lahat ay may bahaging ninakaw ng lalaking minsan niyang tinawag na kabiyak. "Ma'am," nag-aalangang sabi ni Mr. David, tila may isa pa siyang masamang balita. "May isa pa po kaming tinitingnan. Bukod sa malalaking halaga na napupunta sa offshore account, may mga mas maliliit at regular na fund transfers na ginagawa sa isang local company." Ipinakita niya kay Celestina
Ang isa pang dokumento, isang listahan ng mga bank transfer. Ang kumpanyang ito, KS Solutions, ay tumatanggap ng halos kalahating milyong piso kada buwan mula sa isa sa mga marketing subsidiary natin, paliwanag ng auditor. At nang sinuri namin ang mga papeles ng KS Solutions, huminto si Mr. David at tiningnan si Celestina ng may pag-aalala. Ma'am, ang isa sa mga nakalistang incorporator at board member ng kumpanyang ito ay ibinaba ni Celestina ang kanyang tingin sa dokumento sa pangalang nakaprint sa itim na tinta. At sa pagbabasa niya nito, tila ba ang lahat ng hangin sa silid ay nawala. Katrina Santos. Ang pangalang Katrina Santos ay tila isang tatak na bakal na ipinantatak sa utak ni Celestina. Hindi na lamang ito pangalan ng isang kabit. Hindi na lamang ito pangalan ng isang kasabwat sa pagnanakaw. Ngayon, isa na itong misteryo, isang masalimuot na piraso sa isang puzzle na hindi niya maintindihan. Bakit kailangan ni Javier na bigyan ng napakalaking halaga ang kanyang sekretarya buwan-buwan sa pamamagitan ng isang hiwalay na kumpanya? Anong uri ng kapangyarihan ang hawak ng babaeng ito sa kanya? Ang hinala ay parang isang lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Hindi niya ito maaaring ipagkatiwala sa mga abogado o auditor. Ito ay isang bagay na kailangan niyang malaman sa sarili niyang paraan. Kinabukasan, tumawag siya sa isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ito'y isang dating hepe ng pulisya na naging pribadong investigador, isang taong may utang na loob sa kanyang ama. Mang Ruben, si Celestina Reyes po ito, sabi niya sa telepono. Senyorita Celestina, napatawag po kayo. Ano po ang maipaglilingkod ko? Magalang na sagot sa kabilang linya. May ipapahanap akong impormasyon sa isang tao, sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay seryoso. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Bawat detalye. Saan siya lumaki? Sino ang kanyang mga magulang? Saan siya nag-aral? Lahat. At gusto ko itong malinis at mabilis. Ibinigay niya ang pangalan. Katrina Santos. Habang naghihintay ng resulta, pinilit ni Celestina na maging normal ang lahat. Pumasok siya sa opisina, namuno ng mga pagpupulong at pinirmahan ang mga dokumento. Ngunit sa bawat pagngiti niya, sa bawat pakikipagkamay, ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Pinagmamasdan niya ang mga tao sa paligid niya. Bawat isa ay isang posibleng kaaway. Isang hapon, pagkatapos ng 3 araw ng nakakabaliw na paghihintay, isang brown na envelope ang ipinadala sa kanyang opisina. Walang return address. Alam niyang ito na yon. Hinintay niyang umalis ang lahat ng kanyang staff bago niya ito binuksan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang mga dokumento sa loob. May mga litrato, mga kopya ng mga pampublikong tala at isang detalyadong ulat. Binasa niya ang simula. Katrina Santos, 28 years old. Graduated cum laude from University of the Philippines. Previous employment records. Lahat ay normal. Lahat ay naaayon sa resume na ibinigay nito nung nag-apply ito bilang kanyang sekretarya. Ngunit habang binabasa niya ang mga huling pahina, tila huminto ang kanyang paghinga. Nakalakip doon ang isang kopya ng birth certificate ni Katrina. Ang pangalan ng ina ay pamilyar, isang babaeng minsan nang naging sekretarya rin sa kumpanya ng kanyang ama. Mahigit 3 dekada na ang nakalipas, ngunit ang espasyo para sa pangalan ng ama ay blangko. Sa ilalim nito may isang sulat kamay na tala mula kay Mang Ruben. Senyorita, mahirap hanapin ang impormasyon tungkol sa ama. Tila sinadyang itago. Ngunit ayon sa aking source sa NSO, may isang orihinal na record na na-file noon, ngunit pinalitan at ginawang blangko. Ang pangalan na nakalagay sa original na record ay napatigil si Celestina. Ang pangalan ay hindi Javier Del Mundo. Ang pangalan ay Ricardo Vargas. Para siyang sinampal ng katotohanan. Ricardo Vargas, ang may-ari at CEO ng Vargas Corporation.
ang pinakamatindi at pinakamatagal na karibal ng Imperyo Holdings, ang mortal na kaaway ng kanyang ama, ang taong sumubok na wasakin ang kanilang pamilya sa loob ng maraming taon. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan na parang isang kidlat. Ang pagkakataon na pagkikita nila ni Katrina sa isang charity event. Ang swerte na bakante ang posisyon ng kanyang sekretarya noon. Ang mga maliliit na impormasyon tungkol sa mga bidding ng imperyo na tila laging nalalaman ng Vargas Corp sa mga nakaraang taon. Si Katrina Santos ay hindi isang simpleng kabit, isa siyang espiya, isang sundalong ipinadala sa teritoryo ng kaaway. At si Javier ay hindi ang utak ng lahat ng ito. Isa lamang siyang kasangkapan, isang mahinang hari na nasilaw sa isang magandang ahas, isang tangang pumasok sa isang bitag na hindi niya alam. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Celestina. Ngunit hindi ito tawa ng saya. Isa itong tawa ng kabaliwan. Isang tawa ng isang taong biglang nakita ang tunay na laki at lalim ng pagkakanulong ginawa sa kanya. Isang ahas sa aking pamamahay at isang espiya sa aking kumpanya. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang litrato ni Katrina na kasama sa ulat. Napakagaling, Javier. Napakagaling. Napatingin siya sa larawan ng kanyang ama sa pader. Tila ba ang mga mata nito sa litrato ay puno ng lungkot at babala. Naunawaan niya ngayon. Ang laban ay hindi lamang para sa kanyang nasirang puso o para sa ninakaw na pera. Ang laban ay para sa legasiya ng kanyang ama. Ang laban ay laban sa isang kaaway na mas matalino, mas mapanganib, at mas matagal nang nagpaplano. Hinawakan niya ang mga dokumento sa kanyang kamay. Ang mga ito ay sapat na para wasakin si Katrina at si Javier. Pwede niyang ilabas ang lahat ng ito, ipahiya sila sa buong mundo. Ngunit hindi. Masyadong madali iyon. Masyadong simple. Tiningnan niya ang litrato ni Katrina sa ulat. Nakangiti ito. Ang mga mata ay tila nangaakit. Isang ngiti na puno ng mga lihim. Isang bagong plano ang nabuo sa isipan ni Celestina. Isang plano na mas malamig, mas kalkulado, at mas brutal. Kung ang gusto nila ay isang laro ng panlilinlang, ibibigay niya sa kanila. Gagamitin niya ang kanilang sariling armas laban sa kanila. Gagamitin niya ang kanilang pagkakanulo bilang pain. Kung gusto nilang maglaro, bulong niya sa tahimik na opisina, habang ang mga ilaw ng syudad ay nagsisimulang kumislap sa labas ng bintana. Bibigyan ko sila ng isang laro na hinding-hindi nila malilimutan. Ang kaalaman ay isang sandata. At sa mga sandaling ito, si Celestina Reyes ay armado hanggang sa ngipin. Ang bawat kilos, bawat salita, bawat ngiti ay bahagi na ngayon ng isang masalimuot na dula na siya mismo ang nagsulat. Ang entablado ay ang Imperyo Holdings at ang kanyang mga pangunahing aktor ay ang mga taong hindi alam na sila ay gumaganap lamang. Kinabukasan, pagpasok niya sa opisina, ang una niyang ginawa ay ipatawag si Katrina. Hindi bilang isang kaaway na huhusgahan, kundi bilang isang pinahahalagahang empleyado. Pumasok si Katrina sa kanyang opisina. Ang mukha ay nagpapakita ng tamang timpla ng profesionalismo at pag-iingat. Mula nang mangyari ang iskandalo sa boardroom, naging maingat na ito sa bawat galaw. "Good morning, Ma'am Celestina." Bati nito. Ang boses ay malambing pa rin. Ngumiti si Celestina, isang ngangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Katrina, maupo ka. I've been reviewing your performance. Sa kabila ng mga personal na issue, I must admit, your work has been consistently excellent." Nakita ni Celestina ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Katrina. Malinaw na hindi ito ang inaasahan niya. "Salamat po, ma'am. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko." "Kaya naman," patuloy ni Celestina habang nagkukunwaring may tinitingnan sa kanyang computer.
I'm considering you for a more sensitive role. Ang imperyo ay may malaking plano. Isang acquisition, isang tech company sa Cebu. Malaki ang potensyal nito at kailangan ko ng mga taong mapagkakatiwalaan ko sa aking tabi habang binubuo namin ang estratehiya. Ang pain ay inihagis na. Isang sensitive role. Ang salitang mapagkakatiwalaan. Alam ni Celestina na para sa isang espiya, ito ang pinakamatamis na musika. Ma'am, I'm honored. Handa po akong gawin ang lahat ng ipag-uutos ninyo. Mabilis na sagot ni Katrina, sinusubukang itago ang pananabik sa kanyang boses. Good. Magkakaroon tayo ng serye ng mga closed-door meetings simula bukas. Ikaw ang kukuha ng minutes. This is highly confidential, Katrina. Walang dapat makaalam nito sa labas ng silid na ito. Bilin ni Celestina, ang kanyang tono ay puno ng diin. Sa mga sumunod na araw, itinuloy ni Celestina ang dula. Sa loob ng boardroom, kasama ang kanyang mga tunay na tapat na kaalyado, tulad ni Mr. Guidotti, na nasabihan na niya tungkol sa plano, masigla nilang tinalakay ang peking proyekto. Pinag-usapan nila ang mga peking numero, mga peking projections, at ang peking pangalan ng kumpanya, Cebu Tech Solutions. Habang abala ang lahat sa pagsasalita, ang mga mata ni Celestina ay palihim na nakamasid kay Katrina. Nakita niya ang bawat mabilis na pagtipa nito sa laptop, ang bawat saglit na pagtingin sa mga dokumentong nakakalat sa mesa, ang bawat pagtatangkang maging invisible habang sinisipsip ang bawat salita. Isang hapon, sinadya ni Celestina na iwanan ang kanyang tablet sa boardroom pagkatapos ng isang meeting. Nakalock ito, ngunit ang notification sa screen ay malinaw na mababasa. Email from Cebu Tech Solutions, final offer attached. Mula sa maliit na security camera na ipinalagay niya sa sulok ng silid, pinanood ni Celestina ang mga sumunod na nangyari sa kanyang opisina. Nakita niya si Katrina na bumalik sa boardroom, kunwari may kinukuha. Nakita niya itong lumapit sa mesa, tingnan ang tablet, at mabilis na kunan ng litrato ang screen gamit ang sariling telepono. Isang malamig at matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celestina. Gotcha. Ang Cebu Tech Solutions ay isang tunay na kumpanya, ngunit hindi ito isang malaking tech company na may malaking potensyal. Sa tulong ng Veritas Auditing Firm, nalaman ni Celestina na ito ay isang kumpanyang palubog, baon sa utang, at may mga peking patent. Ito ay isang financial black hole. Ang tunay na target ng Imperio Holdings ay isang ibang kumpanya, isang nagsisimulang software company sa Laguna na walang nakakaalam, ang Laguna Innovations. Habang ang lahat ng atensyon ni Katrina at ng Vargas Corporation ay nakatuon sa Cebu, si Celestina at ang kanyang tunay na team ay tahimik na isinasara ang deal sa Laguna. Isang linggo ang lumipas. Isang umaga, habang nagkakape si Celestina sa kanyang opisina, pumasok si Ana, ang kanyang assistant, na may dalang balita. Ma'am, nasa business news po, sabi ni Ana habang itinuturo ang TV sa sulok. Ang headline sa news ticker ay malinaw. Vargas Corp acquires Cebu Tech Solutions in a multi-billion peso deal, beating Imperio Holdings. Ibinaba ni Celestina ang kanyang tasa ng kape. Tumingin siya sa TV, sa mukha ni Ricardo Vargas na mayabang na inanunsyo ang kanilang tagumpay. This acquisition solidifies our position in the tech industry, mayabang na sabi ni Vargas sa mga reporter. We were aware that our competitors were also eyeing this valuable asset, but we moved faster and more decisively. Napanood ni Celestina ang lahat ng ito nang may kalmadong ekspresyon. Nakinig siya sa mga financial analyst na nag-uusap tungkol sa agresibong hakbang ng Vargas Corp at kung paano naiwanan ang Imperio Holdings. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Mr. Guidotti. Tito Antonio, nakagat na nila ang pain. Narinig niya ang pagtawa sa kabilang linya. Congratulations, Hija. Napakatalino. Hindi pa tayo tapos.
sabi ni Celestina. Ngayong abala sila sa pagbubuhat ng isang patay na kabayo. Oras na para ipakilala natin ang ating tunay na kampeon. Ibinaba niya ang tawag at tumayo. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang gusali ng Vargas Corporation sa di kalayuan. Naima din niya ang gulat, ang galit, ang pagkalito sa mukha ni Ricardo Vargas kapag nalaman nitong bumili siya ng isang basurahan sa halaga ng ginto. Naima din niya ang takot sa mga mata ni Katrina. Ang bitag ay sumara na. At sila mismo ang pumasok dito ng kusa. Sa loob ng marangyang opisina ni Ricardo Vargas, ang hangin ay mas mabigat pa kaysa sa usok mula sa kanyang mamahaling tabako. Ang balita na kanina lang ay ipinagmamalaki niya sa buong mundo ay isa na ngayong nakakahiyang pasanin na gumuguho sa kanyang imperyo. Mga inutil, mga tanga. Ang sigaw niya, kasabay ng malakas na pagbagsak ng kanyang kamao sa ibabaw ng mesa. Ang mga papeles at ulat tungkol sa Cebutec Solutions ay nagkalat sa sahig. 2 bilyong piso para sa isang kumpanyang basura. Paano nangyari ito? Sa kabilang panig ng silid, nakatayo si Katrina. Ang mukha ay kasing putla ng papel. Sa tabi niya, si Javier Del Mundo ay hindi mapakali. Ang kanyang karaniwang kayabangan ay napalitan ng halatang-halatang takot. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang tunay na galit ni Ricardo Vargas at ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa galit ni Celestina. Siniguro ko ang lahat, Papa. Nanginginig na, sabi ni Katrina. Bawat dokumento na nakuha ko, bawat pag-uusap na narinig ko, lahat ay tumuturo sa Cebutec. At naniwala ka? Sarkastikong tanong ni Vargas. Ang mga mata ay nanlilisik. Naniwala ka sa isang bitag na kasing linaw ng sikat ng araw? Ginawa kang tanga ng anak ni Ricardo Reyes. Ginawa niya tayong lahat na tanga. Kasabay nito, isang malaking anunsyo ang lumabas sa lahat ng business news channels. Ang Imperio Holdings, sa isang sorpresang hakbang, ay opisyal nang binili ang Laguna Innovations, isang maliit ngunit napaka-promising na software company na may hawak na isang groundbreaking na patent para sa artificial intelligence. Ang halaga ng deal ay mapamaliit, ngunit ang potensyal na kita ay 10 beses na mas malaki kaysa sa pinapangarap ng Cebutec. Sa isang iglap, ang stock market ay nag-react. Ang presyo ng shares ng Vargas Corporation ay nagsimulang bumulusok pababa na parang isang batong inihagis mula sa langit. Samantala, ang shares ng Imperio Holdings ay tumaas ng husto. Ang panalo ni Celestina ay hindi lang simpleng panalo sa negosyo. Isa itong sampal, isang pampublikong pagpapahiya. Ipinakita niya sa buong mundo na hindi lang niya nalamangan si Ricardo Vargas. Pinaglaruan niya ito. Ito ang kasalanan mo. Galit na binalingan ni Vargas si Javier. Dahil sa kahinaan mo, dahil sa katangahan mo, hindi mo man lang nakita na niloloko ka na pala ng sarili mong asawa. Wala akong kinalaman dito. Depensa ni Javier, ang boses ay tumataas. Paano ko malalaman? Si Katrina ang nagbibigay ng impormasyon. At isa pa, sinunod ko lang ang lahat ng gusto ninyo. Ibinigay ko ang mga impormasyon. Sinira ko ang loob ni Celestina. Pero hindi mo siya nawasak. Sigaw pabalik ni Vargas. Mas lalo mo lang siyang pinatibay. Ang babaeng akala mo'y isang mahinang porselana ay naging isang bakal na hindi mo kayang baliin. Napanood ni Javier sa TV screen ang isang press conference. Nakatayo si Celestina sa podium, kalmado at puno ng kumpiyansa habang ipinapaliwanag ang kanilang bagong acquisition. Ang ilaw ng mga kamera ay nagpapakinang sa kanya. Mukha siyang isang reyna sa kanyang trono. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Javier ang isang tunay na takot. Ang babaeng nasa screen ay hindi na ang Celestina na minahal niya o ang Celestina na sinaktan niya. Ito ay isang estranghero, isang makapangyarihan at mapanganib na estranghero. At napagtanto niya
sa kaibuturan ng kanyang puso na siya ay nagkamali. Isang napakalaking pagkakamali. Bumaling ang galit ni Ricardo Vargas pabalik kay Katrina. Lumapit siya. Ang muka ay isang maskara ng pagkasuklam. "Inasahan ko ang lahat mula sa iyo, anak," sabi niya. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. "Ikaw ang aking lihim na sandata, ang aking ganti para sa ginawa ng ama niya sa iyong ina. Pero binigo mo ako." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Katrina. Napahawak ito sa kanyang namumulang mukha. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Hindi pa huli ang lahat, Papa," umiiyak niyang sabi. May alam pa ako. May isa pa akong alas." Tumingin sa kanya si Vargas. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. "Isang alas na sisira kay Celestina habang buhay," desperadong sabi ni Katrina, kumakapit sa huling hibla ng pag-asa. Isang sikreto ng pamilya Reyes na mas madilim at mas marumi kaysa sa kahit anong eskandalo. Kapag nalaman ito ng publiko, hinding-hindi na siya makakabangon. Ang tagumpay ay may kakaibang tamis. Sa mga araw matapos ang matagumpay na acquisition ng Laguna Innovations, si Celestina Reyes ay nasa ituktok ng kanyang mundo. Ang mga miyembro ng lupon na dati nagdududa sa kanya ay ngayoy puno ng papuri. Ang mga business magazines ay tinagurian siyang The Iron Lady of Makati. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, naramdaman niya ang isang pamilyar na pakiramdam, pag-asa. Nakatayo siya sa kanyang opisina, hawak ang isang imbitasyon para sa pinakamalaking corporate event ng taon. Ito ang magiging formal niyang pagpapakilala sa mundo ng negosyo, hindi bilang asawa ni Javier Del Mundo o bilang anak ni Ricardo Reyes, kundi bilang siya, si Celestina Reyes, ang chairwoman ng Imperio Holdings. Ito na ang huling hakbang. Ang final shareholders meeting ay nakatakda na sa susunod na linggo. Doon, gamit ang mga ebidensya ng pandaraya na hawak niya, tuluyan na niyang tatanggalan ng lahat ng karapatan at shares si Javier. Ito na ang katapusan ng digmaan, ngunit ang katahimikan bago ang bagyo ay mapanlinlang. Isang umaga, nagising si Celestina sa walang tigil na pagring ng kanyang telepono. 6:00 pa lang ng umaga. Nang tingnan niya, nakita niya ang pangalan ng kanyang hepe ng public relations. Kinabahan siya. "Hello, Marisa. Ang aga mo namang." "Celestina, buksan mo ang TV, kahit anong news channel," sabi ni Marisa. Ang boses ay puno ng pag-aalala at hindi maitagong gulat. Mabilis na bumangon si Celestina. Kinuha ang remote at binuksan ang TV. At doon, sa screen, nakita niya ang dahilan. Ang kanyang mundo, na maingat niyang binuo muli, ay nagsimulang gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang headline sa ilalim ng screen ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Don Ricardo Reyes, founder of Imperio Holdings, involved in a decades-old hit-and-run case. Isang respetadong investigative journalist ang nag-uulat. Naglabas sila ng mga lumang police reports, mga testimonya mula sa mga nakalimutang saksi, at isang naka-photocopy na kasulatan ng isang lihim na areglo. Ang kwento ay brutal sa kanyang pagiging simple. 25 taon na ang nakalipas, isang gabi, isang sasakyang minamaneho di umano ni Don Ricardo Reyes ang nakabangga sa isang motorsiklo. Ang sakay nito, isang batang ama, ay namatay. Ayon sa ulat, ginamit di umano ni Don Ricardo ang kanyang impluensya at pera para pagtakpan ang lahat. Binayaran niya ang pamilya ng biktima para manahimik. Walang kasong isinampa. Ang lahat ay ibinaon sa limot. Hanggang ngayon, nabitawan ni Celestina ang remote control. Ang kanyang mga binti ay nanghina at napaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Siya ay isang maliit na bata pa noon. Naaalala niya ang isang panahon kung saan ang kanyang ama ay palaging malungkot. Palagi itong nakakulong sa library, tahimik at malalim ang iniisip. Minsan, nakita niya itong umiiyak.
Nang tanungin niya kung bakit, sinabi lang nito, may nagawa akong isang malaking pagkakamali, anak. Isang pagkakamaling habang buhay kong pagsisisihan. Noon, hindi niya ito naintindihan. Ngayon, ang lahat ay malinaw na parang isang basag na salamin. Ang kanyang ama, ang kanyang idolo, ang lalaking tinitingala niya bilang haligi ng integridad at karangalan. Ang telepono niya ay hindi tumitigil sa pagring, mga tawag mula sa media, mula sa mga miyembro ng lupon, mula sa mga abogado. Ngunit hindi niya ito pinansin. Nakatitig lang siya sa screen, sa larawan ng kanyang ama na ipinapakita sa tabi ng larawan ng biktimang namatay. Ang atake ay perpekto. Hindi siya ang sinira ni Katrina at Vargas. Ang sinira nila ay ang pundasyon mismo ng kanyang pagkatao, ang pangalan ng kanyang ama, ang legasya ng pamilya Reyes. Sa opisina, ang sitwasyon ay isang kalamidad. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. Ang stock price ng Imperio Holdings, nakalilipad lang, ay bumabagsak na ngayon na parang isang nasusunog na eroplano. Ang mga investors ay nag-aalala. Ang tiwala na pinaghirapan niyang buuin sa loob ng ilang linggo ay nawasak sa loob lamang ng ilang oras. Pumasok siya sa opisina. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalmado, ngunit sa loob niya, isang digmaan ang nagaganap. Ang galit, ang kahihiyan, ang sakit, lahat ay naghahalo-halo. Anong gagawin natin, Celestina? Tanong ni Mr. Guidotti. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Kailangan nating maglabas ng isang statement. Kailangan nating itanggi ito. Paano nating itatanggi ang isang bagay na totoo? Mahinang sagot ni Celestina. Ang kanyang boses ay basag. Tumingin siya sa matandang kaibigan ng kanyang ama. Totoo ba ito, Tito Antonio? Alam niyo po ba ito? Ang pananahimik ni Mr. Guidotti ay ang tanging kumpirmasyon na kailangan niya. Naramdaman ni Celestina ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Paano niya ipagtatanggol ang kumpanya kung ang mismong pundasyon nito ay binuo sa isang kasinungalingan? Paano siya haharap sa shareholders meeting? Paano niya haharapin ang sarili niya sa salamin? Gabi na nang matanggap niya ang huling tawag, si Attorney De Silva. Ang balita nito ang huling pako sa kanyang kabaong. Celestina, tumawag ang opisina ni Mr. Velasco. Sabi ng abogado, ang boses ay mabigat. Dahil sa iskandalo, karamihan sa mga miyembro ng lupon ay bumaliktad na. Natatakot sila para sa imahe ng kumpanya. Mukhang papanig na sila kay Javier bukas sa meeting para sa isang leadership overhaul para iligtas ang kumpanya. Ibinaba ni Celestina ang telepono. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana. Pinagmasdan niya ang mga ilaw ng Makati, ang syudad, na minsan niyang tinawag na kanyang kaharian. Ngayon, tila ba ang bawat ilaw na yon ay isang matang humuhusga sa kanya na wala na ang lahat, ang kanyang reputasyon, ang tiwala ng lupon, ang kumpanya ng kanyang ama, at higit sa lahat, ang alaala ng isang ama na akala niya'y perpekto. Nakatayo siyang mag-isa sa dilim ng kanyang opisina, napapaligiran ng mga anino ng pagkakanulo at ng mga kasalanan ng nakaraan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Ito na ang dulo. Ang conference hall ay puno ng mga pating na nakasuit. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Pinapalala pa ng walang tigil na pag-flash ng mga kamera mula sa mga media personnel na nag-aabang sa labas. Bawat miyembro ng lupon, bawat shareholder na naroroon ay may daladalang kopya ng mga dyaryo na naglalaman ng eskandalo ng pamilya Reyes. Ang kanilang mga tingin ay isang pinaghalong pag-uusisa, paghuhusga at pagkasuklam. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Javier Del Mundo sa kanyang pwesto, hindi bilang CEO, kundi bilang isang maimpluwensyang shareholder. Sa kanyang tabi, naroon si Katrina, nagpapanggap na isang simpleng staff, ngunit ang ningning ng tagumpay sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Ito na ang kanilang sandali. Sila ang mga tagapagligtas na aahon sa Imperio Holdings mula sa putik na nilikha ng mga Reyes. Nang pumasok si Celestina,
Kasama ang matapat na si Attorney De Silva, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Hindi siya nakasuot ng puting power suit. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na sheath dress. Walang alahas maliban sa kanyang wedding ring, isang paalala sa lahat ng nawala sa kanya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may lalim na tila naglalaman ng lahat ng sakit at bigat ng nakaraang mga linggo. Mukha siyang isang reynang naglalakad patungo sa kanyang bitayan. Si Mr. Velasco ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Bilang pagsunod sa ating corporate bylaws at dahil sa mga nakakabahalang kaganapan na naglalagay sa alanganin sa integridad ng ating kumpanya, ipinatawag natin ang pagpupulong na ito para talakay ng isang leadership overhaul. Ang mga sumunod na salita ay tila isang dula na matagal nang inensayo. Tumayo si Javier. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng isang nasasaktang asawa at nababahalang leader. Mga kasama, mga kaibigan, malungkot niyang simula. Walang sino man ang mas nasasaktan sa mga nangyayari ngayon kaysa sa akin. Ang pangalan ng pamilya Reyes ay pangalan ko na rin. Ngunit ang ating unang tungkulin ay sa kumpanyang ito. Sa libu-libong empleyado na umaasa sa atin. Kailangan nating gumawa ng mahirap, ngunit kinakailangang desisyon para maibalik ang tiwala ng publiko. Kailangan natin ng isang leader na walang bahid ng nakaraan. Ang mensahe ay malinaw. Ang hatol ay naibigay na bago pa man magsimula ang paglilitis. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lahat ng mata ay bumaling kay Celestina. Ito na ang kanyang pagkakataon para magsalita, para ipagtanggol ang sarili, para itanggi ang lahat. Dahan-dahang tumayo si Celestina at lumakad papunta sa podium. Hindi niya tiningnan ang mga nag-aakusang mukha. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malaking selyo ng Imperio Holdings sa likod ng entablado. Huminga siya ng malalim. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig na ikinagulat ng marami. Hindi ako narito para itanggi ang mga akusasyon laban sa aking ama. Patuloy niya. Ang isang bulungan ng pagkagulat ay kumalat sa buong silid. Maging si Javier at Katrina ay nagkatinginan sa pagkalito. Ang aking ama ay isang mabuting tao, ngunit hindi siya perpekto. Nagkamali siya. Isang pagkakamaling dinala niya sa kanyang puso hanggang sa kanyang huling hininga. At para sa sakit na naidulot ng pagkakamaling iyon sa pamilya ng biktima, ako, sa ngalan ng aking ama, ay buong kababaang loob na humihingi ng tawad. Isang sandali ng katahimikan ang naghahari. Ang kanyang pag-amin ay isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Ngunit, sabi niya, at sa isang salitang yon, ang kanyang tono ay biglang nagbago. Ang kalungkutan ay napalitan ng bakal. Ang mga kasalanan ng nakaraan ay hindi maaaring maging dahilan para sa kataksilan sa kasalukuyan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Javier. Sinasabi ni Ginoong Del Mundo na kailangan natin ng isang leader na walang bahid. Sang-ayon ako. Sa isang hudyat, si Attorney De Silva ay nag-project ng isang imahe. Sa malaking screen sa likod ni Celestina, isang komplikadong flowchart. Ipinapakilala ko sa inyo ang Visayas Prime Movers, sabi ni Celestina habang itinuturo ang screen. Isang kumpanyang multo na tumanggap ng mahigit 300 milyong piso mula sa Imperio Holdings sa loob ng 3 taon para sa mga serbisyong hindi kailanman naibigay. Ipinakita sa screen ang mga bank statements, ang mga peking invoices, lahat ay may pirma ni Javier. Ang pera ay nilipat sa isang offshore account sa ilalim ng pangalang Mundo Holdings Incorporated. Ang kulay ay unti-unting nawala sa mukha ni Javier. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. At sino ang tumulong sa kanya para maisakatuparan ang lahat ng ito?
Patuloy ni Celestina. Isang bagong imahe ang lumitaw sa screen. Ang corporate registration ng KS Solutions at sa ilalim ng listahan ng mga board members, ang pangalan, Katrina Santos. Napahawak si Katrina sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Pero ang pagnanakaw ay hindi ang kanilang pinakamatinding kasalanan. Sabi ni Celestina, ang kanyang boses ay tumataas. Ang pinakamatindi ay ang pagtataksil sa mismong pundasyon ng kumpanyang ito. Isang bagong dokumento ang lumitaw. Ang birth certificate ni Katrina na may kalakip na larawan niya kasama si Ricardo Vargas. Si Miss Katrina Santos ay hindi lamang isang kabit o kasabwat. Siya ang anak sa labas ni Ricardo Vargas, ang ating mortal na kaaway. Ipinasok siya rito para sirain tayo mula sa loob. Ang silid ay sumabog sa gulat at galit. Si Mr. Velasco ay napatingin kay Javier na para bang hindi makapaniwala. Mga kasinungalingan, lahat yan ay gawa-gawa lang. Desperadong sigaw ni Javier na patayo. Talaga ba? Kalmadong tanong ni Celestina. Kung gayon, baka gusto ninyong pakinggan ito. Isang audio file ang pinatugtog. Ang boses ni Katrina at ni Ricardo Vargas ay umalingaw-ngaw sa buong silid mula sa isang recording na lihim na kinuha ni Celestina. Hindi pa huli ang lahat, Papa. Maririnig ang umiiyak na boses ni Katrina. May isa pa akong alas. Isang alas na sisira kay Celestina habang buhay. Siguraduhin mo lang nagagana. Sagot ng galit na boses ni Vargas. Sinira ninyo ang buhay ng ina ko. Panahon na para maranasan nila ang naranasan natin. Iyon na ang huling patunay, ang kumpletong larawan ng konspirasyon. Sa gitna ng kaguluhan, ang malalaking pinto ng conference hall ay muling bumukas, ngunit hindi ito si Attorney De Silva. Dalawang unipormadong pulis, kasama ang ilang ahente mula sa NBI, ang pumasok ng may determinasyon. Ang lahat ay natahimik. Lumakad ang mga pulis, nilagpasan ang mga naguguluhang miyembro ng lupon at huminto sa harap mismo ni Javier Del Mundo at Katrina Santos. Javier Del Mundo? Katrina Santos? Kayo ay inaaresto sa salang qualified theft, corporate espionage at falsification of documents, sabi ng isa sa mga opisyal. Napatingin si Javier kay Celestina. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang takot. Sa lahat ng kanyang plano, sa lahat ng kanyang kayabangan, hindi niya kailanman inisip na hahantong sa ganito. Tinitigan siya pabalik ni Celestina, ang kanyang mukha ay blangko. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon na para bang isang piraso ng dumi na kanyang winawalis. Game over, Javier. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang pag-aresto kay Javier Del Mundo at Katrina Santos sa gitna mismo ng shareholders meeting ng Imperio Holdings ay naging headline sa bawat pahayagan at news program sa buong bansa. Ang kwento ay may lahat ng elemento ng isang blockbuster na pelikula: sex, pera, pagtataksil, at corporate espionage. Ang Vargas Corporation ay agad na naglabas ng isang pahayag. Itinatakwil si Katrina at itinatanggi ang lahat ng kaalaman sa kanyang mga gawain. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanilang pangalan ay nadungisan na at ang kanilang kumpanya ay nahaharap ngayon sa isang seryosong investigasyon. Si Celestina Reyes ay nagtagumpay. Isang tagumpay na absolute, walang duda at kumpleto. Nakatayo siya sa kanyang opisina, hawak ang isang kopya ng dyaryo. Sa front page, ang larawan niya napapalabas ng conference hall. Ang mukha ay kalmado sa gitna ng kaguluhan. Sa tabi nito, isang mas maliit na larawan ni Javier na pinupusasan. Tinitigan niya ito ng matagal. Walang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Walang pakiramdam ng kasiyahan. Tanging isang nakakapagod na katahimikan. Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang mga sugat ay nananatili. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Celestina sa paglilinis ng gulo. Nakipagpulong siya sa mga investors
para ibalik ang kanilang tiwala. Nakipag-usap siya sa mga empleyado para pagaanin ang kanilang mga pangamba. Inayos niya ang pinsalang idinulot ng iskandalo ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang foundation sa pangalan ng pamilya ng biktima. Isang tahimik na pag-amin at pagbabayad pinsala, hindi dahil sa utos ng korte, kundi dahil sa utos ng kanyang konsensya. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng walang katapusang mga pagpupulong, umuwi siya sa penthouse na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang lugar ay malinis at tahimik, ngunit ang bawat sulok ay may dalang alaala. Naalala niya ang kanilang mga tawanan sa sala, ang kanilang mga pangarap na pinag-usapan sa balkonahe, ang sakit na naramdaman niya sa kanilang silid-tulugan. Ang bahay ay hindi na isang tahanan. Isa na itong museo ng isang nasirang pag-ibig. Naglakad siya papunta sa kanilang walk-in closet. Ang mga damit ni Javier ay naroon pa rin, maayos na nakasabit na para bang babalik ito anumang oras. Isa-isa niyang hinawakan ang mga ito. Ang suit na suot nito noong sila'y ikinasal, ang paborito nitong polo shirt, walang luha. Tanging isang pakiramdam ng pagka-inosente na hindi na maibabalik. Kinuha niya ang isang malaking maleta at isa-isang inilagay ang lahat ng gamit ni Javier sa loob. Ang kanyang mga damit, sapatos, pabango, lahat. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang driver at sinabing, "Ipamigay niyo to sa kahit anong charity." Nang makatanggap siya ng tawag mula kay Attorney De Silva, ipinaalam nito na ang lahat ng legal na proseso ay kumpleto na. Ang divorce ay pinal na. Ang lahat ng shares ni Javier ay naisalin na pabalik sa kanya. Ang Imperio Holdings ay ganap nang sa kanya. "Congratulations, Celestina," sabi ng matandang abogado. "Nanalo ka." "Salamat po, attorney," sagot niya. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumayo siya sa gitna ng malawak na sala. Nanalo nga ba siya? Nakuha niya ang kumpanya. Nakuha niya ang hustisya. Ngunit sa proseso, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na nawala. Ang Celestina na marunong magtiwala ng buo. Ang Celestina na naniniwala sa walang hanggang pag-ibig. Ang Celestina na kayang ngumiti nang walang bigat sa dibdib. Ang Celestina na yon ay namatay na. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa malaking salamin sa pader. Ang babaeng nakatingin pabalik ay malakas, makapangyarihan at iginagalang. Ngunit ang mga mata nito ay may bakas ng kalungkutan. Isang babaeng naghahari sa isang imperyo, ngunit nag-iisa sa kanyang trono. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang real estate agent. "I'm selling the penthouse," sabi niya. "Lahat ng laman. Gusto kong magsimula ulit." Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw sa Makati skyline, naramdaman niya ang isang bigat na unti-unting umaalis sa kanyang dibdib. Ang paghihiganti ay matamis, ngunit ito ay isang lason na dahan-dahang pumapatay din sa'yo. Ang tunay na kalayaan na pagtanto niya ay hindi sa pagpaparusa sa mga nagkasala sa'yo. Ang tunay na kalayaan ay nasa pagpapalaya sa iyong sarili mula sa galit na gumagapos sa'yo. Nang gabing iyon, bago siya matulog sa huling pagkakataon sa bahay na yon, may inihatid na sulat ang guard sa lobby. Galing ito sa city jail. Ang sulat ay maikli lamang. Ang sulat kamay ay magulo, malayo sa perpektong pagsusulat ng isang CEO. "Celestina, alam kong wala na akong karapatan, pero parang awa mo na. Gusto kitang makausap, kahit sa huling pagkakataon lang. Patawarin mo ako." Javier, hinawakan ni Celestina ang sulat. Isang bahagi niya ang gustong punitin ito at itapon. Ngunit isang mas malakas na bahagi niya ang nagsasabing kailangan niya ito. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Kailangan niya ng isang tunay na pagtatapos. Makalipas ang ilang buwan, ang araw ay sumisikat sa malawak na conference room ng Imperio Holdings. Nasa gitna ng isang presentasyon si Celestina Reyes
Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad, habang ipinapaliwanag ang mga bagong estratehiya ng kumpanya para sa susunod na taon. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kakaibang kinang, hindi ng galit o pait, kundi ng malalim na pag-unawa at kumpiyansa. Our acquisition of Laguna Innovations has not only diversified our portfolio, but also positioned Imperio Holdings as a leader in the emerging tech market. Sabi niya, habang ang screen sa likod niya ay nagpapakita ng mga impressive na graphs at figures. Our market valuation has exceeded pre-scandal levels thanks to the collective efforts of this team. Ang mga miyembro ng Lupon ay nakikinig ng maingat. Walang bakas ng pagdududa sa kanilang mga mukha. Si Mr. Guidotti ay nakangiti, puno ng pagmamalaki. Si Ana, ang kanyang assistant, ay abala sa pagkuha ng minutes. Ang kanyang mga mata ay nakatingala sa kanya ng may paghanga. Ito ang imperyong binuo muli ni Celestina mula sa abo. Mas malakas, mas matatag, at mas tapat. Siya ang sentro nito. Isang nuhwang na hindi na kailangan ng hari para mamuno. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang piraso pa rin ng kanyang nakaraan na kailangan niyang harapin. Ang sulat ni Javier ay nasa kanyang bag pa rin. Isang tahimik na paalala. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pagsasara ng isang kabanata para sa kanya. Ito ay tungkol sa pagsasara ng isang kabanata para sa sarili niya. Isang hapon, nagmaneho si Celestina patungo sa Bicutan City Jail. Ang mataas na pader at barbed wire ay isang matalim na kaibahan sa kinang at ganda ng Makati. Ang hangin doon ay may bahid ng kalungkutan, pag-asa at kaparusahan. Sa loob ng visitation room, naghihintay siya sa isang maliit na cubicle. Ang isang makapal na salamin ang naghihiwalay sa kanila ng kanyang dating asawa. Pagkaraan ng ilang sandali, iginiya papasok si Javier. Ang nakita niya ay hindi na ang Javier del Mundo na kilala niya. Ang mapagmataas na CEO na may matigas na tindig ay nawala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking payat, maputla, at malalim ang mga mata. Ang kanyang buhok ay magulo at may bakas ng mga pilat sa kanyang mukha. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Umupo si Javier sa kabilang panig ng salamin. Ang kanyang mga mata ay lumuluha nang makita siya. Celestina. Ang kanyang boses ay garalgal. Halos hindi marinig. Salamat at dumating ka. Hindi nagsalita si Celestina. Hinintay niya itong magpatuloy. Celestina, alam kong wala na akong karapatan, sabi ni Javier, habang ang mga luha ay umaagos na sa kanyang mga pisngi. Alam kong wala akong mukhang ihaharap sa'yo. Naging hayop ako. Naging bulag ako sa pera, sa kapangyarihan. Naging bulag ako sa pag-ibig mo. Patuloy siyang nagsalita. Nagkwento tungkol sa kanyang mga pinagsisisihan, sa mga gabing hindi siya makatulog dahil sa mga alaala ng kanyang mga kasalanan. Pakiusap, paghingi ng tawad. Pinakinggan siya ni Celestina. Hindi siya umiiyak. Hindi niya naramdaman ng galit. Tanging isang uri ng malalim na kalungkutan. Isang kalungkutan para sa pag-ibig na minsan ay tunay. Na nagkaroon ng ganoong kapait na katapusan. Nang matapos si Javier at ang katahimikan ay muling bumalik, nagsalita si Celestina. Ang kanyang boses ay kalmado, malinaw at may bigat. Javier, simula niya. Mahirap para sa akin na pakinggan ang lahat ng ito. Maraming sakit, maraming luha, maraming galit ang naramdaman ko. Umiwas siya ng tingin sa sandaling iyon. Tila ba naghahanap ng lakas. Pero dumating ako rito hindi para ipaalala sa iyo ang iyong mga kasalanan. Dumating ako rito para patawarin ka. Tumingin si Javier sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pag-asa. Patawarin ka. Hindi dahil sa tingin ko'y karapat-dapat ka. Patuloy ni Celestina. Tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Patawarin ka. Dahil ako mismo, ang karapat-dapat sa kapayapaan. Pagod na akong magalit.
Pagod na akong masaktan. Ang pagpapatawad ko ay para sa aking sarili, Javier. Para makalaya ako sa nakaraan at makapagsimula ng buo. Ang mga salitang yon ay tila nagpagaan ng isang malaking bigat sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa na tila unti-unting gumagaling. Sana, isang araw, ay makakita ka rin ng kapayapaan, sabi niya. Ang kanyang tinig ay lumambot. Paalam, Javier. Tumayo si Celestina. Hindi na siya nagabalang maghintay ng sagot. Tumalikod siya at naglakad palayo. Papalabas ng visitation room. Sa paglakad niya, hindi na siya lumingon. Ang bawat hakbang ay isang paglaya mula sa nakaraan. Nang makalabas siya ng bilangguan, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw. Ang langit ay asul at ang hangin ay sariwa. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang baga ay napuno ng sariwang hangin. Hindi ng amoy ng gamot o ng bilangguan, kundi ng amoy ng kalayaan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at iniutos sa driver na umuwi. Ang kanyang bagong tahanan. Ilang oras ang lumipas. Nakatayo si Celestina sa balkonahe ng kanyang bagong apartment, isang unit na mas simple ngunit mas moderno, sa isang lugar na may malinaw na tanawin ng Manila Bay. Pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw. Ang mga kulay, orange, violet, pula, ay nagpipinta sa langit. Isang magandang panoorin na puno ng pag-asa. Nakahinga siya ng maluwag. Ang kanyang puso ay kalmado. Hindi na niya nararamdaman ang bigat ng galit. Ang sakit ay nagkaroon na ng paggaling. Ang pagkakanulo ay naging pundasyon ng kanyang lakas. Ang pag-iisa ay hindi na nakakatakot, kundi isang pagkakataon para sa pagtuklas sa sarili. Ngumiti siya. Isang tunay at payapang nangiti. Ngayon, sa wakas, siya ay malaya. Malaya mula sa mga kadena ng nakaraan at handa nang harapin ang anumang hamon na idudulot ng hinaharap, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna. Isang reyna na pinuno ang kanyang sariling kapalaran. Sa pagtatapos ng kwento ni Celestina Reyes, malinaw na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa kakayahang bumitaw at maging malaya. Ang pagtataksil ni na Javier at ng dating pinagkakatiwalaang sekretarya ay nagpasiklab ng digmaan sa Imperio Holdings. Ngunit si Celestina ay hindi nagpadala sa galit. Sa talino, tapang at malinaw na paninindigan, hinubaran niya ng kapangyarihan ang mga mapanlinlang at ibinalik ang dangal na pilit inagaw sa kanya. Ipinakita ng kwento na ang kasamaan ay may katapusan at ang kabutihan ay may gantimpala, hindi laging sa anyo ng parusa, kundi sa kapayapaan at panibagong simula. Sa pagpili ng kapatawaran at pagbitaw sa bigat ng nakaraan, natagpuan ni Celestina ang kalayaang magtayo ng hinaharap na siya mismo ang may hawak. At ikaw? Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, pipiliin mo bang gumanti o magpalaya ng sarili? Kumusta ka ngayon? May bigat ka bang dinadala na panahon ng bitawan? Ibahagi mo ang saloobin mo sa comments. Nandito ang channel para makinig, umunawa, at samahan ka sa bawat hakbang ng paghilom. Nitu.